Pinuna ng isang kongresista ang umano'y paglobo ng unprogrammed appropriations ng Office of the President. Dinepensahan naman ito ng budget sponsor. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Muling binuksan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang usapin ng unprogrammed appropriations sa plenaryo ngayong araw. Nang sumalang ang proposed 27.3 billion peso 2026 budget ng Office of the President sa deliberasyon, agad na nagtanong si Tino. Sa ilalim ng Marcos Jr. Administration ay naging pambihira po ang pagtaas ng unprogrammed appropriations, no? In 2023, umabot po sa 807 billion pesos ang unprogrammed appropriations. In 2024, 731 billion, and in 2025, 363 billion pesos. Hinarap naman ito ni House Budget Sponsor at Bataan 2nd District Representative Albert Garcia. For 2025, Mr. Speaker, honorable colleague, I think we have to adjust the number kasi ito po'y vinito o part of it ng unprogrammed appropriations ay vinito po ng ating Pangulo to the amount of 168.2 billion. Dagdag paliwanag naman ni Tino, malaking bahagi raw ng inilabas na pondo mula sa unprogrammed appropriations ang napunta sa DPWH at ginamit para pondohan ang 3,700 na local projects. Kabilang narito ang flood control projects, mga kalsada, tulay at multipurpose buildings na nagkakahalagang 212.4 billion pesos. Ang mga nasabing proyekto ay naitala raw mula 2023 hanggang 2024. Lump sum daw ito na inaprubahan ng Kongreso at ang magtutukoy kung paano ito gagamitin ay ang ehekutibo ayon kay Tino. Ang sagot naman ni Garcia, hindi po lump sum ang unprogrammed appropriations, one, and two, wala pong kinalaman ang Office of the President dito because it is within the jurisdiction of the requesting agency ng DBM at ng Bureau of Treasury. giit naman ni Tino, wala kasing ibang detalye kung paano ginamit ang unprogrammed appropriations para sa social infrastructure programs ng gobyerno. Kaya nanindigan siya na dapat panagutin si Pangulong Bongbong Marcos sa paggastang ito at sa kanyang papel sa pag-aproba ng mga karagdagang proyekto. Even the executive secretary, who I believe is present, made such a statement, no? When the former Undersecretary Bernardo of DPWH mentioned that the Office of the Executive Secretary was involved in deciding on projects, DPWH projects, to be funded from unprogrammed appropriations. Merong mga ibang proyekto na problematic na ngayon nalalaman natin funded pala from unprogrammed appropriations. Ayon sa datos ng DBM na ipinresenta ni Tino, nakatanggap ng 61.4 billion pesos in unprogrammed appropriations ang DPWH noong 2023. 153 billion pesos naman ang natanggap nito noong 2024. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.